So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should buy the Tecnopova Curve 5G ngayong bare months. Tara, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, first impressions sa Tecnopova Curve 5G. Abangan nyo na lang po din yung ating full review dito sa device na to. Pero yun, gagawin ko na agad to ng 5 reasons. So ng 5 reasons why you should buy the Tecnopova Curve 5G. So marami sa atin ngayon, syempre, na consumer ang naghahanap ng isang smartphone na magamit nila pang matagalan, pwede rin pang laro, maganda yung display, at kumbaga overall specification napakasulit, around 10,000 pesos. So yun nga, meron tayong masasuggest, which is a Tecnopova Curve 5G. Pero SRP nito, pag possible na bibili nyo to sa mall, ang SRP niya talaga is 13,999 pesos or almost 14,000 pesos for the 8GB256. Pero ito kasi magandang balita, pag bibili kayo dito sa ating View Products, itong View Products natin, meron po kasi pala collaboration ang YouTube and of course yung online platform or yung Orange app na kumbaga makakuha kayo ng malaking discount pag dyan kayo nag-checkout dito sa ating View Products. Meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. So, usually, ang Tecnopova Curve 5G sa online is nasa 10,000 pesos or minsan, pwede nyo makuha pa to ng below 10,000 pesos. Depende po sa voucher na ma-offer sa inyo. So, sobrang mura. Ang layo ng price niya sa kanyang SRP. Kaya, napagandang i-review netong Tecnopova Curve 5G. So, first reason why you should buy this smartphone is yung 5G connectivity niya under 10,000 pesos. So again, itong Tecnopova Curve 5G, nakuha ko to ng under 10,000 pesos lang. Para nakuha ko lang to ng 9K ng sale with voucher. So there's a possibility na ganyan nyo rin makuha itong Tecnopova Curve 5G. Napakasulit, tapos 5G mobile device na siya. At marami na talagang naghahanap ng consumer ngayon na naka 5G na. So marami rin nagtatanong, Lods, ano ba, pag bibili ba ako ng 4G, ilang taon na lang ba yan? No, matagal pa magiging relevant ang 4G. Sa province nga, dominant pa rin ang 4G at ilang taon na lumabas ang 5G. 6 years na po lumabas ang 5G. Pero nagiging dominant pa rin naman ang 4G dito sa atin sa Philippines, more on sa provinces. Pero dito sa around Metro Manila, syempre 5G na ang pinaka-dominant. Pero at least for a device na bibili nyo, iba kasi gusto na talagang ma-secure na longevity nila, kumukuha na sila ng 5G mobile smartphone like the Tecnopova Curve 5G. Ito maganda pong i-recommend sa inyo dahil naka 5G na siya. Tapos yung second reason natin dito, yung chipset. So yung chipset niya kasi mga ka-J-Vlog, yung chipset kasi nito mga ka-J-Vlog is a MediaTek Dimensity 7300. So again, na-test ko na several times ang MediaTek Dimensity 6300. Napakaganda na ng performance yan doon sa aking Samsung Galaxy A16 5G. Paano pa kaya dito sa Tecnopova Curve na mas advanced yung kanyang chipset na Dimensity 7300 mga ka-J-Vlog. So when it comes sa gaming performance dito sa device na to, panigurado matutuwa kayo ito sa gaming. Pero stay tuned lang dahil i-game test din naman natin itong si Tecnopova Curve 5G. Pero when it comes sa navigating and all, grabe, napaka-smooth ng performance niya. And naglagay na ako ng games dito like ML, COD, WUWA, Honor of Kings, and Genshin Impact. Pero napaka-smooth mga ka-J-Vlog netong Tecnopova Curve 5G. Mapa games or navigate, panigurado matutuwa kayo dito sa device na to. Third reason, wala nang iba, camera. So, dun sa Tecnopova 7, napaganda na po ng camera performance yan. Ito ring Tecnopova Curve 5G. Ito front-facing camera po ito. Napakalinaw ng camera niya. Hindi lang, kasi pag Pova, usually nag-focus yan more on talaga sa games. Pero ngayon ng mga Pova smartphone, including the 4G one, even camera is balance, maganda. Tapos, ito yung ating rear camera. Magano pa ako niya ng mga several photo sa ating full review. Ka-camera test din natin to. Pero again, for its price, as a mid-range smartphone din, okay na okay yung camera ng Tecnopova Curve 5G. Kung bakit maganda ang camera nito, dahil Sony sensor po ang camera ng smartphone na to. So 64 megapixel main camera siya with Sony IMX682. So pag nakarinig na tayo or natunugan na natin na Sony sensor agad ang isang smartphone,
matic maganda ng camera performance na, which is napatunayan naman dito yan sa Tecno Pova Curve 5G. Reason, wala nang iba, display. Kaya nga curve eh. So, pina-advantage ng Tecno Pova Curve is of course yung kanyang curve display. Ayan, no. Kaya nga siya tinawag na Tecno Pova Curve. So, napaganda nung display niya. I know, marami nang may ayaw ng curve kasi marami akong nakita sa comment, ang hirap daw hawakan, sobrang dulas daw. Pero pag kinabit nyo naman yung kanyang jelly case, mas okay yung grip niya, hindi na siya nagiging madulas. And to be honest, curve display pa rin hanggang ngayon 2025, napaka-premium pa rin tignan. Kaya marami pa rin nagpe-prefer ng curve display. Nakatawa ngayon na ang mga flagship, medyo umaalis na sila sa curve. Take for example, ang Samsung, puro flat na. Tapos, ang mga mid-range ngayon, or including entry, nagke-curve na sila. So, yun yung nakakatuwa na na scenario, na yung pinapangarap natin na curve display na hindi natin makuha dati sa sobrang mahal na presyohan, ngayon nakukuha na natin sa murang halaga lang, na yan ay parang giging standard na display for a entry-level smartphone today. Take for example din, ang Infinix. Ito, Infinix, curve din to, Hot 60 Pro Plus. The Tecno Spark 40 Pro ata is curve display din, Pro Plus. And ito, the Tecno Pova Curve 5G, ayan, curve din siya. Yes, maganda naman talaga ang curve display, to be honest mga ka-J-Vlog. Mas nagbibigay siya ng magandang dating sa display, including na AMOLED display pa to. And syempre, talagang ma-feel nyo yung pagka-premium ng display pag naka-curve. So, yun yung isa ring buying factor ng mga consumers dito sa Tecno Pova Curve 5G is of course yung kanyang overall display. So, Full HD Plus, 1080p na siya, AMOLED, 144Hz screen refresh rate, tapos mataas pang nits of brightness. Kumbaga, bibigyan kayo nito ng napagandang premium viewing experience sa isang mobile device. Pinaka-last why you should buy the Tecno Pova Curve 5G is of course yung kanyang battery performance. So, yun nga, powered to ng 5500 mAh na removable battery capacity. So, based on my observation naman dito sa Tecno Pova Curve, again, depende po ito sa inyong paggamit Nung ginamit ko to, parang basic task, social media, gaming, ng saglit lang. Mano rin naman, makunat naman yung battery niya, 5,500 yan. Tapos ang nakakatuwa dito, idagdag na natin to, yung design. Yung design niya is very futuristic. Ayan, no? So, okay na okay rin naman ang design ng Tecno Pova Curve 5G. Tapos, yun na malupit, ang laki ng battery capacity niya, pero nalagay nila sa shell na sobrang nipis lang. Diba? Ganyan ang innovation ng mga devices ngayon. Ang lalaki ng battery, pero ang ninipis ng devices. Tapos, fast charging pa itong Tecno Pova Curve 5G. Nasa 45 watt fast charging pa siya. Again, so in less than 1 hour lang, yung 5,500 mAh battery capacity ng device na to, full charge nyo agad-agad. So, very convenient mag-charge. Napakatagal pang malobat. Kaya, for example, pag naglalaro kayo, nalobat siya, charge nyo. Kumain lang kayo, maligo kayo, gumawa lang kayo ng mga house chores nyo, tapos na, full charge na, ready na ulit ang inyong smartphone. So again mga ka-J-Vlog, hopefully nakatulong to mga sinabi ko sa inyo. Pag nag-decide kayo bumili ng Tecno Pova Curve 5G ngayong 2025, napakasulit, sobrang mura na lang, and of course ito yan sa ating View Products, makukuha nyo siya ng napakagandang deal. Isa to sa pinakamaganda rin na smartphone na lumabas ngayong 2025, at kung interested nga kayo dito, wag na kayo magdalawang isip pa, hanggang mura pa, hanggang may stock pa, at meron pang voucher dito sa ating View Products, bumili na kayo. Ano itong Tecno Pova Curve 5G, abangan nyo na lang po yung ating full review, game test, and camera test natin dito sa smartphone na to.